Ipinatawag ko kayong lahat dahil gusto kong samahan niyo ako ngayong araw na ito upang chicken ang isa sa aking mga pinapagawang proyekto. Ang proyektong ito ay kasama sa national budget na pinaaprubahan natin noong nakaraang buwan. Meron ako ipinatayong isang palasyo kung saan tatanggapin ko ang aking mga bisita. Malapit na siya makumpleto, so kailangan tingnan niyo siya because this is where your taxes go. At kasama natin ang aking bagong sekretarya. Gusto ko ipakilala sa inyo, si President Nadine. Presidente ang sekretarya ko. Parang may kulang. Hindi ganyang kataas dapat yun eh. Dapat Sumobra? Kulang. Kulang. Pasensya na, President, kung kulang pa ako. So, yun na po yun. Kasi yung naaprubahan nyo po ay 150 billion. So, kailangan 30 Nasaan yung iba? Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo. Alam niyo na kung nasa napunta yung 120 billion. At least yung 30 billion, ito napunta sa palasyo. Okay. Napakaganda ng labas, di ba? Ganda. Walang laman ng loob niyan. Oo, dahil kung may laman ng loob, walang korupsyon. Kailangan korap tayo dito. Charot! Nandito kami ngayon ni Nadine sa Disneyland, the happiest place on earth. Di ba? Kaya naman ang saya-saya ni Nadine ngayon dahil gustong-gusto niya itong lugar na ito. Exactly. When was the last time na napunta ka rito sa Disneyland sa Hong Kong? Parang 18 yata ako or something. Hindi ko na maalala. 18 years Matagal old na. ka? Okay. Ako huli kang sama ko rito, nanay ko. Oo, ang dami nagpa-picture sa nanay ko kasi akala ng mascot nanay ko dito sa Disneyland. Bakit gusto mo ang Disneyland? Gusto mo pumunta ng Disneyland? Hindi, kasi ako, laking Disney talaga ako. Anong ibig mong sabihin So, ng laking Disney ka? Lahat ng mga pinapanood ko simula nung bata ako, lahat Disney. Ah, talaga? Oo. So, kilala mo yung mga Disney princesses, yung mga Disney characters? Pero yung mga luma, yung mga bago, hindi ko nakilala. Kasi Oo. alam ko marami ng bagong Disney princesses. Yun, hindi ko na sila kilala. Sino kasama mo nung first time ka nagpunta dito? First time, mom ko. Anong feeling? Natatandaan mo pa ba? Naiyak ako. Naiyak talaga ako. Nung first time kong makita, iba pa itsura nito noon. Hindi pa, ni-renovate na po to. Yes, kasi... Ni-renovate na to. Oo, ano na lang to na actually dinevelop ko na to. Oo. Mga Di ba dati ang kulay niyan, gusto mo pink lang, ganyan? Pink lang yan, pero Kulay naging na. violet tsaka yellow kasi May naging, green, may naging teal Big na rin. Brother house din ito for a while. Tapos nawalan ng franchise, so ginawa ko na lang siyang Castillo. Oo, naging motel din to, Camelot to dati. Yung motel sa tabi ng ABL, hotel pala yun. Pero totoo, di ba may saya dito sa ano? Meron. Totoo siyang happiest Happiest place on on earth. earth. I don't know, for some reason, pag pumupunta ako dito, naiiyak ako. At saka, pag nakita mo yung mga mascot, yung mga characters kasi dito, yung mga mascot, kasi kahit matigas yung mga mukha nila, kasi di ba plastic yun, di ba? Hindi naman totoo mukha, pero nakangiti talaga sila. Tapos pag tinignan mo sila, maniniwala kang ang saya talaga ng mukha ng characters. Di ba? Yung mga mukha nila, may ine-exude na joy. Yes. Tapos ano siya, contagious, So, parang pag nakukuha nakikita mo. mo kasi sila, alam mo, kilala mo sila dahil napapanood mo sila before. Correct. So- Napapanood mo before, so bumabalik ka sa pagkabata mo. Oo. Eh di ba yung mga Exactly. happiest moments natin happened when we were kids? Nung wala ka pang masyadong pinoproblema, wala ka pang masyadong responsibility. Hindi mo pa alam yung mga pangit sa paligid mo, Oo, lahat totoo. na appreciate mo. That's why, look at the kids. Look at the kids. You can see all the happy faces of the kids. Did you see the kids? There's no kids today. Because Disneyland is only open for mature people. adults. Charot. So, Okay, so anong gagawin anong natin? favorite mong napuntahan na dito sa Disneyland? Favorite kong napuntahan ko, well, actually marami nang nadagdag. Pero isa sa mga favorite places ko talaga dito is yung Tomorrowland, which is nandito sa kaliwa. Yes, maganda yung Tomorrowland. Nag-uusap kami, di ba? May pinag-uusapan ka, nagbablog nga kami, sumasabay-sabay ka. Ang ingay-ingay mo, di paano, wala na. Sino iintindihin sa atin dalawa? Sino papansinin ikaw? Eh, di ba nga, bastos-bastos mo, nakita mo nagbablog nga kami, may bisita nga ako, oh. Kasi lakas-lakas ang boses mo. Sinabi ko naman, matulog ka muna, di ba? Nakainom ka na naman. Sinasabi ko eh. Pag may bisita ako, ganyan lagi, tuwing may bisita ako, lagi siyang magwawala ng ganyan. Kaya hindi ko maalam kung paano ko tatanggap ng pasensya ka na talaga, nakainom lang yan. Oh, may problema kami niyan lately, kaya inom siya ng inom. Sandali lang to matatapos. Oo. Tapos nagbumura ka pa. Ganyan. Oo, nandyan, yung ulam nandyan ka sa rep, buksan mo yung rep, iinitin mo lang yun eh.
Ay, Due Diyos to ko. inclement weather and Oo. for the safety of our guests and performers, this performance of DJ May Bubble, nakans- you continue may nakans- to enjoy your visit Ako to lang ang all magpapaliwanag eh. Once So may- again, Oh! this performance of Oo, Disney cancel. Live Party at the Castle has been Canceled. Thank Oo. you. So ayun na nga, kasi nag-uumulan, biglang umuulan, mainit, sumuulan. So yung may performance dapat, kaya lang umuulan nga. So for the safety of everyone, hindi muna sila magpa-perform. Okay na? Okay na daw. Okay Favorite yung Tomorrowland, pero hindi niyo po makikita ngayon yon. Tomorrow pa. Alam mo, naiiyak ako hindi dahil sa Disneyland, pero dahil kay Ate Bay. Gusto ko sa Disneyland yung kanta yung When you wish upon a star. Taas pala, mataas yung key. May wish ka ba nung bata ka na natatandaan mong winish mo tapos nagkatotoo? Wish ko nung bata ako makatravel. At naka-travel na siya. Naka-travel. Oo, nakapunta na siya ng Batangas. Norsaguray. So ngayon, magpakabata tayo, mag-wish tayo ulit. Yes. Meron ditong wishing well, so let's go there. Okay, nandito na tayo sa wishing well. At saka hindi pwedeng mag-wish na kailangan magbibigay ka sa kanya ng ng konting lambing. Okay. Gagana ba pag pesos? Oo, pero mababa ang value. Ay, dapat dalawa. Kasi yung 1 peso, 10 pesos, pwede na ba? pwede na yon. Hindi, kasi marami tayong i-wish. We will wish not just for ourselves, but for other people. Yes. And for, For the betterment of the country. and for the whole world. Your wish for yourself. My wish for myself. Ano ba yung pwede ko sabihin na pwedeng Pwede sa i-share, December? no? Gusto ko talagang magkabahay. Oh. Pero kasi, alam ko namang hindi pa ako ready sa bahay. Kasi malaking responsibilidad siya. Pero eventually, in the future, gusto ko Anong klaseng bahay? Gusto ko malayo sa Sa Maynila. Oo. Hindi naman sa malayo sa Maynila. I mean, accessible pa rin. Kasi work. Pero gusto ko sana... Gano'n siya kalaki? Gusto ko malaki yung lote. Tapos yung bahay nasa gitna. Parang may area ka, hindi yung entire lot mo bahay. Oo. May garden ka, Tapos siya, mukhang pag nandun ka sa bahay, mukha kang walang kapitbahay. Magkakatotoo yan. Sa tulong na ibibigay mong barya at sa paghihirap at pagsasakripisyo sa buhay. Ang malaki ng 5 Hong Kong dollar times 7.7. Piso na lang. Ay, parang Okay. may $10 ito. Kunin ko. Ay, sorry, hindi pala pwede. Para sa bahay. Yan. Ikaw, wish para sa sarili. Ako syempre sa edad ko talaga ito, lagi ko wini-wish health. Maging malusog ako, ang pamilya ko, at saka si Ayon, at saka yung pamilya niya. Yun. Kailangan healthy kami. Ito na nga lang tayo, 20 pesos. 20 pesos. Yes! Kung mag-wish ka for another person, mag-wish ka for kanino? Sa kapatid ko na nandyan somewhere. Okay, anong wish mo for sa kapatid Wish mo? ko na kung nasan man siya, peaceful siya, nasa maayos siya. Nandyan lang siya. I mean, I wouldn't say heaven kasi nararamdaman ko pa rin siya sometimes. So, yun. Peaceful siya and Peaceful smiling siya at and this smiling, yes. Bakit ba't ako nakikialam sa wish mo? Yeah. Mag-wish ako para sa mga taga-ABS-CBN. Umiyak! Sana maging successful ang mga programang imamount ninyo at sana magkaroon kayo ng marami pang opportunities and platforms para makabawi-bawi naman ang kumpanya. Sana makahinga. Kasi ngayon parang nakakahinga pero parang mabigat, parang may nakadagan. Yung parang hindi tuluyang malaya yung mga kama, yung para mas lalong mas maraming ma-reach yung magaganda at mahuhusay na programang ginagawa ng ABS-CBN. Ayun. Yun ang wish ko para sa mga kapamilya, sa mga empleyado, sa buong ABS-CBN family, mas maging maayos at maganda ang kondisyon ng pamumuhay, personal at professional. Kung mag-wish ka para sa mga kasabay mo dati, para kay Liza Soberano, anong i-wish mo? Kay Liza, wish ko sa kanya na alam ko namang happy siya. Talaga, happy siya. Close ba kayo ni Liza? Hindi naman kami close, pero nakita kami nung nasa US kami and I know na, she's doing her own thing and masaya siya doing that. So ako, wishing Hindi kayo yung chikahan level sa may Hindi naman. number Pag kayo nakikita lang kami, okay. may nag-uusap kami sa phone, pero more on business stuff. Pero hindi kami like yung super close na gano'n. So, I would say, wish ko para sa kanya, sana matuloy na yung yung pag-produce niya ng mga projects.
And na magkaroon pa siya ng mga film projects. Tsaka yung Hollywood dream niya. Hollywood niya, nga Hollywood Oo, film kasi kung may projects. nangyari maganda sa Hollywood dream niya. Sasali tayo doon. Oo, pride natin yun. Hindi natin yun. Wish mo for the Philippines. Honestly, alam kong napakahirap, pero sana abolish na yung corruption. Yun lang. Alam ko namang sobrang hirap nun. Pero kasi nararamdaman ko talaga na yan yung nagpapahintulot ng pag-angat ng Pilipinas. Totoo. Mawala ang corruption sa Pilipinas. Oo, mawala ang corruption sa Pilipinas. Kahit medyo imposible, pero mangyayari. Ako ang wish ko. Mawala silang lahat sa True! Pilipinas. Yun din. Oo. Pero hanggat nandiyan sila, imposibleng mawala ang korupsyon. Kailangan mabago natin yun. Mawala silang lahat. Kailangan mapalitan, absolutely mapalitan silang lahat ng mga bago, yung fresh, matitino, maganda ang kaluluwa, maganda ang puso, ganon. Kailangan mapalitan sila. Hindi pwedeng may matira. Kailangan mapalitan silang lahat. Okay, so yan ang wish ko. Ito, todo ko na lahat yan, oh. O, tamo, para sa Pilipinas lahat yung wish namin. Oo. Maubos lahat ng pangit sa Pilipinas. Mawala lahat ng pangit. Parang nawawala ako. Wala ka naman sa Pilipinas ngayon. So, ayun ang mga wish natin. Alam mo, Yeah. nagugutom na ako. Ang wish ko, Para tayo mag-wish na ubos na. oo nga. Pero alam mo, Ay! Ay, nagbigay. Oh, Thank tingnan mo, you. mag-wish pa lang ako na magkaroon tayo ng barya, nagkaroon na tayo ng barya. Ang O, galing, ito na. ang galing talaga. 20 pesos ang wish ko, makakain tayo. Kasi nagugutom, gusto ko ng sweets. I wanna be sweeter this time around. So gusto ko makakain ng sweets, Ako kaya... din, gusto ko rin yan. Oh, ang wish natin, makakain ng sweets. Charan! O, di ba sa Disneyland, ang bilis magkatotoo ng mga wini-wish natin. Wishes really do come true. True. Disneyland lang. Totoong buhay, totoo namang nagiging Nangyayari nagkakatotoo ang mga pangarap, ang mga hinihiling. Ayun na yung palafok, di ba? Minnie Mouse, Mickey Mouse. Si Mickey Mouse talagang pinaka-favorite kong Disney character. Kaya ka ba naka-red? Kaya ako naka-red. Charot. Kaya kanina, yung ano, yung, di ba nung nagkita tayo, meron ako yung ano, Yung ears. Yung ears ni Mickey Mouse. Kasi, suit yun ni Lucas, nung baby natin. Oo. Sa kanya talaga yun. Eh, meron akong traumatic experience dun ano, dun sa ears na yun ni Mickey Mouse. Nung bata ako, kami ng ano, ng Batangas, uwi kasi yung tatay ko taga Batangas. So, uwi kami ng Batangas, dahil Todos Los Santos. Sa highway, jeep lang yung sinasakyan namin. Ang service namin, jeep lang. Ang lakas ng hangin sa NLEX. Nilipad yung ano, yung ganun ko, tapos hindi na nakuha. So, iyak ako ng iyak. Oh my God. Kaya nung kinakwento ko dun sa wardrobe natin kanina kay J-Lo, binigay niya na sa akin yung isa. Akin na nga yan! Oo nga, suot mo na! Suot yan! Ito, oh. Ayan, perfect. Ang cute nga, nakita ko nga kanina, sabi ko, Yes. dito ba niya This nabili healed my yan? inner child. Oo, yung trauma ko ng isang bagay na mahalaga sa akin, tapos bigla lang nawala. Hinangin na lang ng Oo ganun-ganun. nga. Pero bumabalik din pala. Cute nga eh. Anyway, sino favorite mo bang Disney character? Favorite na Disney character? I would say, actually, walang pinaka-favorite. Pero yung pinaka-favorite ko kasi na movie ng Disney is Fantasia. Marino, foundation. Hindi, parang ano siya, parang very, anong tawag dito? Si Mickey lang yun eh, parang very theatrical na. Oh, hindi ko alam yung Fantasia. Ano kwento nun? Parang yun yung movie na ang lead talaga doon na si Mickey Mouse. Oh. Pero nung bagets ka, Disney princess ba ang Hindi. ang life mo? Ay, hindi. Hindi, pero... Street Fighter ka na agad. Oo, Street Kasi Fighter ngayon, talaga. ngayon lumaki ka na, Street Fighter ka na Oo, di ba? Pero, mas naging street. Hindi, actually, lumaki talaga akong Disney baby. As in, lahat ng pinapanood Disney fan. ko, Disney fan talaga. As pero in, ang buhay mo hindi malapit hindi, sa Disney hindi. princess. Bakit? Hindi. Very boyish kasi ako nung bata ako. Lagi akong nasa labas, yung nakikipaglaro sa... Yung mga larong kalye, Oo. yun ang gusto ko talaga. Although yung mom ko, parang sinuspoil ako ng mga laruan, ang dami kong Barbie, ganyan. Pero hindi naman Disney princess. Parang more on yung mga Barbie dolls lang Oo. talaga. Hindi ako mahilig sa mga girly stuff. Pero sa bagay yung mga Disney princess, hindi naman lahat sila masarap ang buhay. Oo. Di ba? Maraming Oo. Disney princesses na hindi masarap. Ang masasarap lang buhay yung mga si Sleeping Beauty kasi may prinsesa talaga siya sa castle eh, di ba? Oh, pero lumaki siya na... Saan nga ba siya? Hindi! Sa Sleeping Prinsesa Beauty. talaga siya, pero
ano siya eh, parang hindi naman siya tinaboy pero tinago siya ng parents niya. So hindi niya... Hindi siya nakakalabas. Oo. Kasi baka Hindi makita siya ng nakakalabas siya, witch, oo. nung ninang Ni niya. Maleficent. Ni Maleficent. Ninang. Diba? Tsaka natatakot kasi nga, di ba may sumpa na pag natusok siya ng karayom, makakatulog siya. Kaya pinasunog ng ng tatay, ng hari, lahat ng oo. karayom, lahat ng matutuli sa sa kaharian Yung mga nila. anong tawag doon, yung parang makina yun eh, di ba? Oo, basta yung panahe, Oo. sinunog yun, winasa. Kunyari magiging Disney princess ka, kunyari na pag-usapan na si Sleeping Beauty. Di ba sa Sleeping Beauty, di ba nakatulog na kasi natusok. Tapos inantay niya ng ilang taon para may humalik sa kanya. Kung ikaw, sa kalagitnaan ng tulog mo, may hahalik sa yung lalaki, anong gagawin mo? Baka sinampal ko siya pag nagising ako. Sino ka? Nakakatakot naman yung ganun kasi. Hindi si talaga walang concept ng personal oo, space. Oo. No? Dead ma sila. Walang Parang concept ng romantic, oh. walang boundaries, no? Niromanticize yung Romantic siya. Parang dinampasan mo yung Pero alam boundaries mo, ko nung sa bata babae. ako, pag napapanood ko yung mga Disney princess na mga movies, parang niro-romanticize ko din talaga siya na parang sana pag lumaki ako, ganyan ka-romantic yung yung love story ko. Pero pag lumaki ka na, parang ma-realize mo, wait lang. Parang may mali doon. Di ba? At saka di ba yung mga Disney princess, ang aaga nilang Oo, bata. nag-asawa. Parang si Snow White ba ang pinakabata? Parang si Snow White parang 16? At saka tulad ngayon sa Sleeping Beauty, hinalikan lang na pag-asawa, hindi niya kilala yung prinsipe, Oo di nga, ba? kinasal. Oo, hindi niya alam kung anong background Tapos nun. supported pa ng mga Nung mga fa- godmothers Oo. niya, di ba? Paano kung ano yun? Kung anak yun ng kurap na politiko, jujuwain mo, tapos wala kang kaalam-alam. Diba? Tsaka bata ka, ang lalanding nila. Kung ano naman, kunyari yung sa Beauty and the Beast, sino yung bida doon? Sino ba? Si Belle? Si Belle. Si Belle. Kung sa Beauty and the Beast, ikaw ba, kaya mo bang jumowa ng tsaka? Kasi si Belle, di ba, hindi lang ba sa tsaka yun, ibang level na kasi beast talaga. Na-in love siya dun sa sa Beast. Ikaw, kaya mong ma-in love sa tsaka? Kaya mong jumawa ng tsaka? I mean, ako naman din kasi, parang never naman akong tumingin sa... Ba, Oo nga! Hindi nga. Hindi, pero tignan mo naman si Beast, parang kahit ganun yung itsura niya nung umpisa, sa dulo naman, bumait naman siya. Sa Nagkaroon ng dulo. character development. Tapos, gwapo naman pala talaga Gwapo siya. pala talaga. Pero prince talaga kunyari siya. ikaw, kunyari nasa labas, wala kang boyfriend, kunyari sa club ka o nasa bar, may mag-a-approach sa yung tsaka, entertain mo. Hindi, ako, give chance naman. Oo nga. Chichika, yung Oo. chichikahin mo talaga. Hindi, ako naman kasi parang sa akin, interesting kasi sa akin lahat ng mga tao na kahit hindi naman, di ba, parang sabihin natin hindi naman physically. Hindi ako naniniwala. Hindi ko maniwala. Kunyari sa club, kunyari, di ba, nasa couch tayo, tapos may lalaking tsaka, tapos may dalang wine, tapos in-offer sa yung Pero wine. hindi ko iinumin yung wine. Ba't ko naman tatanggapin inumin mo. yun? Tapos paano pag sinabing, can I join you guys? Like, can I chat with you? Tsaka. Gusto ko yan mo talaga maniwala sa akin. Oo, Gano'n ka ano? tsaka ba kasi? Tsaka! Sige, ikaw, i-define mo yung tsaka. Ay, para malaman natin kung ano definition ng tsaka. I-define mo muna yung pogi. Define mo sa amin yung effect na lalaki. Physical to hindi kasama yung kagandahan ng kalooban. Paano ba? Alam mo, hirap mag-describe. Paano ko mag-describe? Kasi di ba, tawag dito, lahat naman tayo may mga preference, di ba? Iba-iba, lahat tayo. Kaya di ba yung sinasabi nilang beauty is in the eye of the beholder. Beholder. Iba-iba tayo ng tingin sa kagandahan. Yung iba, ang gwapo sa kanila, yung maitim na lalaki na matangkad. Yung iba naman, ang gwapo naman sa kanila, yung chubby-chubby na hindi masyadong matangkad. Yung iba naman gusto, Pinoy na Pinoy. Yung Siguro iba, ko, pinakamadali na lang to describe it, yung may pleasant smile. Ganun. lessons. Kasi paano naman para makita na Jedi yung ngiti mo. May masamang Iba bala. yung mata eh. O, di ba? Uy, naging jowa ka bang tsaka? Parang wala naman tsaka. Pero may mga ano naman, itsura naman. Ano ba? Bakit ba? May naging kasi parang, ang alam ko lang naman na naging dalawa lang naman ang aware ako na naging jowa. Pero parang pareho silang mistiso. Mm. May naging jowa kang hindi mistiso. As in Pinoy. Pinoy, oo, talaga. na chinito. Pero matagal na yun. Sobrang bata pa ako.
Huwag na nating alagaan. Paano kung, so ganun ang effect sa'yo. Paano kung tsaka? Feeling ko okay lang. Entertainer mo talaga. Oo. Kasi yung, tapos sasabihin, ihatid ka pa uwi, ganyan. Parang medyo scary yung gano'n. Parang kahit naman sino hindi ako magpapahatid pa uwi. Kasi di ba si ang landi, si Belle, kinidnap na nga siya, ginawa niya Stockholm pa. syndrome, no? Oo. Parang, kinidnap ka na, in love ka. Yung Disney princess eh. Requirement daw yun. Oo. Dapat Disney- daw ano. No, yung party ng Frog Prince, sino princess yun? Si Tiana. Si Tiana. Si Tiana, di ba siya yung, humalik siya dun sa palaka, kaya yung palaka naging prinsipe. Kaya mo humalik ng palaka. Di ba may ano yun? May kulugo yun. Di sabi Totoo ba nila, hindi naman totoo. Di ba totoo yun? Oo, kasi sa probinsya, kumukuha naman kami ng palaka, di ba? Di ba? Hindi naman nakakakulog, pero na magiging ganito yung pes mo. Sana gugustuhin mo, kakulog ka, magiging ganito yung pes mo. Parang, O, di ba nag-isip ka? bakit Pero di ayaw niyo naman- mag-define ng tsaka, ha? Pero yung pes ko na yung topic, Hoy, nag-isip ikaw siya. naman yung namili sa fest mo, grabe. Hindi ko naman alam din na hindi totoo yung kulugo. So, yun, kaya mong humalik na. Kasi kanina, sige, gets ko, pwedeng magiging prinsipe. i-entertain mo. Hindi mo naman alam eh. Hindi naman alam ni Pero Tiana. di ba nagsasalita yung frog, di ba? Pero hindi niya alam Hindi na ko magiging napanood kasi prinsipe yun. siya eh. Hindi alam ni Pero Tiana. nagsasalita kasi yung palaka. So, Oo. paano nangyari yun? Nagsasalita. Makakala mo special talent mo yung pala ka. Kasi Hindi ko kanina, napanood kasi yan. kaya mo mag-entertain o i-accommodate yung tsaka. O, kasi baka good-natured ka, di ba? Pero yung level na hahalik ka na, may nahalikan ka ng tsaka. Ay, parang meron. Parang meron. Anong age ka ba na, Hoy, Kiss? 16? Tsaka? Hindi. Hindi naman. So, walang nakahalik sa yung tsaka? Wala naman. So, Hindi naman halik. ako hindi naman ako humahalik nang hindi ko nagiging jowa. Eh, kaya, kunyari, Miss School Fair, di ba uso dun yung mga yung, Kissing booth? Oo, kissing booth. Wala, hindi ako naka-experience. Eh, paano kung may kissing booth tapos inano ka, di ba kinakaf yun, pinoposas? Parang no. Ay, hindi ka Parang talaga. kung hindi ko naman bet, hindi ko gagawin. Anong Hindi naman magiging, ako nagsasakam sa peer pressure. anong magiging dahilan para pumayag kang halikan ng palaka? Kung sasabihin niya sa akin na babalik siya sa, sa true form niya. which Aside is- from the yung truth na prinsipe kasi ako, magiging prinsipe ako. Ano yung dahilan? Aside from love. Ano ba yung mga questions mo? Ang hirap Kunyari na- pag sinabi niya, pag hinalikan mo ako, magkakaroon ka ng 10 million, yung ganyan. O pag hinalikan mo ako, gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. O yun, sige, game. Halikan. Oo. Pero French kiss daw. May tongue. Parang, basta sisiguraduhin niya nga ayos. Take one for the team na lang. Oh. Pag may dila, buong Pilipinas ang gaganda. Pero pag wala, bara-barangay lang. Dalawang barangay lang. Gano'n. Pwedeng marami na lang para barangay. Para barangay. Tsatsagain ko na lang. Pero sa palagi mo ba na-meet mo na ang Prince Charming? Feeling ko naman. Sana. Talaga. Sana. Talaga. So, ganun ka ka-in love ngayon sa boyfriend mo? Tsaka sabi ko sa kanya, pag nag-break pa tayo, hindi na ako magjo-jowa. Ay, talaga? Oo. Kasi parang, ewan ko, parang kung hindi pa siya yun, feeling ko kasi sobrang, sobrang okay na siya na, para sa akin hindi man siya perfect, alam mo yun, pero para sa akin, sobrang okay na siya, perfect na siya for me. Nag-decide ka na sa kanya. Kasi, di ba, ganun daw yun, yung, may makikilala kang tao, tapos may in love ka. Tapos, pag naramdaman mo yung sobrang love na yun, Mafe-feel mo magde-decide eh. ka na. Oo. Eto na yun, di ba? Tsaka parang, for some reason, alam mo lang na, eto na yun. Oo. Yun yung na-feel ko sa kanya. Despite of the imperfections, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, pag nag-break pa tayo, hindi na ako magjo-jowa. Kasi ayoko na. Parang, for me, parang hirap makahanap ng katulad niya.
Ikaw ba yung marrying type na girl? Gusto mo yung may kasal yung ano? Kasi di ba maraming babae na hindi namin kailangan. Hindi. Talaga. Kahit walang wedding, kahit Pero walang hindi. marriage. Ako, gusto ko naman ng celebration. Pero not necessarily wedding. Pero parang gusto ko ng celebration with family, ganyan. Not necessarily like yung malaking celebration sa church. Hindi Disney ganon. wedding. Hindi Hindi ganon. Disney wedding. Parang gusto ko nga like, ano lang, by the lake or sa With sa closest ocean, friends. ganyan, with close friends. Tapos afternoon, pa-party lang kayo. Ganun lang, kasimple. Parang hindi ako nag-dream talaga ng malaking wedding. Anong age mo na ba now? 32 na Anong ako. birthday mo? October 31. Sapat na rin, kaya makakapag-desisyon ka na rin, buong-buo ka na. O parang kailan lang yung super bagets na magkasama kami ni Nadine sa Petra Kaya nga ng nakakatawa Kabayo. nga pag nakaka-receive ako ng mga comments sa IG ko, kunyari naka-bikini ako. Ano ba yan? Bakit nagaganyan siya? Bata-bata pa niya, parang sa lulo ko. Parang ka na ako, te. Hindi, ang bilis ng panahon, hindi ko na malaya na nag-30 ka. At saka dati kasi, di ba, nung mga bagets tayo, pag sinabing 30, parang matanda na. Oo. Mm-mm. Pero Hindi pag pala. umabot ka na, isipin, Hindi. oo, ganyan itsura mo, 31. 31. Di ba, mahihiya yung Tsaka mga... parang actually, nung in my teen years ako, parang sabi ko, shit, pag nag-20 ako, kakasal na ako, ganyan, magkakaroon na ako ng, magkaroon na ako ng family, ganun. Tapos nung nag-20 ako, sabi ko, parang no, parang hindi pa lang ganun, 25. Tapos nung 25 ako, sabi ko, baka pag nag-30 ako, baka yun na yun. Nag-30 ako, parang sabi ko, parang hindi pa din pala. You don't feel old yet. No, not at all. Di ba? Parang feeling mo bata ka pa din. Nag-enjoy lang kasi ako. Oh, ako din kahit sa edad ko, alam mo hindi ko damang-dama talaga yung edad ko. Kasi magsi-50 na ako, hindi ko siya damang-dama. Though, feeling ko, yung ano lang, yung pagod, Oo, yung pag napagod ka or pag napuyat ka, Oo, yung gano'n. maliliit na Yun bagay. lang. Yung idea ko of fun, parang Same pa rin. masayahin pa din naman ako, yung gano'n. Tsaka ngayon, ang maganda ngayon is, meron ka ng funds. Correct. Ano, di ba? Kasi Correct. before wala eh. Oo. Dati wala. Ngayon parang meron ka ng money to do whatever you want. So, she's nice din. Sa showbiz, meron kang fairy godmother. Meron kang matuturing na, ay siya yung parang fairy godmother mo sa showbiz. Meron, dalawa sila. Si Paul tsaka si Jelly. Ay, hindi, tatlo. Tsaka si Barbie. Yung tatlo na yan, sila talaga yung, when it comes to, lalo na si Jelly. Pag merong mga things na yung tatanungin ko siya, Mami, okay ba itong ginawa ko? Okay ba yung ganyan? Pag sinabi niyang, be, okay yan. Sa kanya ako naniniwala. As in, siya yung pinaka, At saka parang hindi mo rin sila kasama sa trabaho, no? Very personal na yung relationship. sabay-sabay kasi kaming parang yung careers namin, sabay-sabay nag-take off. Nagsisimula si Jelly tsaka si Paul, nagsisimula din ako. Tapos ever since, sila na yung lagi kong kasama. Correct. At siya nakakatuwa yun, si Paul at saka si Jelly. Si Paul, yung hairstylist niya, si Jelly, yung makeup artist niya, na gumagawa din sa akin every now and then. Nakakatuwa yun kasi sobrang asensado na din sila. Oo Diba? nga, doon ako natutuwa na parang pag nakikita ko, kunyari yung IG stories ni Jelly, nagsha-shopping siya. Alam mo yung parang, ang sarap sa feeling kasi before, pinag-uusapan lang namin yung mga ganyan na parang, uy, be, pag makakapag-Paris tayo together, makakapag-travel tayo, mga ganitong bagay, ma-achieve natin, magkakakotse. Yun talaga yung parang pag nakikita ko sila, parang sabi ko, shit, okay. At saka sila talaga yung yung mga baklang may pangarap. May pangarap talaga sila ever Tsaka may since. drive talaga sila. Gusto nila. Kaya kayo nagkasundo-sundo. Oo. Pare-pareha kayo ng age, tapos Oo. nag-e-enjoy kayo ng age nyo, pero may pangarap kayo. Hindi, di ba? Kasi maraming bagets iba yung sa sobrang enjoy, dineded mo yung Oo. pangarap. Yung puro enjoy na lang tayo. Kayo, May passionate talaga. Kaming parehas. nakakatuwa. Proud na proud ako sa dalawang yun. Si Paul at Ako saka din. si Jelly. Ako ang fairy godmother ko, si Wendy Ramos. Parang siya yung nagsimula nung pagdire-diretso. Parang siya talaga yung gagawin kitang artista. Tsyung! Ginanon ako ni Wendy Ramos. Isang ganonan. So kung may fairy godmother, may witch ba sa buhay mo? Naka-experience ka ba ng parang mangkukulam to sa buhay ko, yung ganon? Kahit sa showbiz, hindi in life in general. Actually, wala akong masabi. Siguro sarili ko. Sarili ko na lang. Kasi umabot na ako sa point na parang nalang pakialam sa mga tao. Ito, bahala kayo, sabihin nyo kung anong gusto nyo sabihin. But
when it comes to myself kasi, parang ako din yung harsh sa sarili ko. Na parang yung pinaka biggest na Critic critic mo. ko is ako din. Mm. So, yun na lang sabihin ko, ako. Totoo naman, totoo din naman yun. Maraming artists talaga ang pinakakalaban din nila mga sarili nila. Yung gagalingan mo, tapos sarili mo rin yung itatak mo, sarili pag mo, nagkamali ka, parang sasabihin sa'yo na lahat, hindi, okay lang, ikaw yung parang, sarili mong Hindi, gawa hindi. yung nang-challenge sa'yo. ikaw, sinong witch? Ang dami kong witch, no? Meron akong 3 reporter na witch. Meron akong, oo. Meron akong 3 reporter na witch. Ang dami kong mga witch sa social media. Yung ganun. Pero, ina-enjoy ko din sila Oo. paminsan-minsan. Ang sarap nilang busitin. Oo, totoo din. Pag di ba pag nanonood kayo ng Disney movie, nakakatuwa pag busit na busit yung witch. Oo. Tsaka pag natatalo mo sila, Oo. parang pag naiinis sila. Correct. Pag nare-realize ng witch na ang pangit-pangit Oo. niya, di ba? Parang nakakatuwa yun. So, itong movie kasi namin, ni Nadine, ang laki ng part nitong Disneyland na eksena. Very important tong scene na sinut namin dito sa Disneyland. Kasi ito yung, dito sa scene na to, magpapalambot at saka magpapaiyak sa mga audience natin. So, sabi mo kanina, parang nag-decide ka na yung current boyfriend mo na talaga ito na to, dapat ito na yung last. Dapat diba? talaga, kasi, ay nako. Tatrabahuhin nyo ng Oo. dalawa para Hindi, maging last. sinasabi ko naman yun sa kanya. Kaya ano naman siya. So, ready ka na maging wife? Parang ibang responsibility yan. Siguro, I mean, kung mangyayari, edi go. Ayaw mo na ng iba di ba? Ayaw mo nang matapos to Gusto mo dire-diretso siya. Kung siya ganun din, edi, in the future talagang nakikita mo, ito magiging husband ko at ikaw yung magiging wife niya. But you're not doing it anytime soon. Hindi pa. Yung, para na tayo magkasama na tayo habang buhay sa isang bahay. Tsaka parang feeling ko naman kasi, yung kung ano yung nangyayari sa amin ngayon, kung ano yung ginagawa namin, parang ganun na siya. I think kami kasi we're both focused on working on ourselves then, meaning like nag-grow pa kami separately and we're growing together kasi may mga businesses kami together. Ang dami pa namin gustong marating. So parang ganun, pero hindi career na career. Oo. So maluwag. Kaya nga, alam mo na parang yung ganong klase ng relationship, yun talaga yung mag-work. Tapos, Yung hindi taling-tali. oo. Tapos, kunyari, lalabas ako or lalabas siya. Yung walang worry na baka mamaya may, may Hindi ka tinatawag praning ka bang girlfriend? Before. Ngayon, parang sobrang iba. Bakit? Hindi ko alam, parang na-feel ko lang na, na secured ako sa... Ano ba yun? Kung dati praning ka, ngayon hindi. Depende ba yun sa dun sa tao? O ikaw yun? Feeling ko both. Depende din talaga sa situation. Kasi, I would say na ngayon, meron pa rin namang times na napaparanoid ako, but not because of the relationship, but of other things. So, I think, yung pagka-paranoid ko, nandun pa rin naman siya eh. But, Pwedeng dahil sa hormones. Kasi di ba yung mga babae, ang dami nangyayari sa katawan nyo. So may Totoo parang naman. baka may effect yun. Totoo. Nakapag-decide ka na dito sa relationship mo. So ibig sabihin, ang ganda talaga nito. Ano yung... hindi naman lahat ng relationships mo in the past perfect. Di ba? Madami ka din naman pinagdaanan. Ano yung experience mo na pinaka nagbigay sa'yo ng biggest learning? Or ano na lang yung biggest learning? unahin mo yung sarili mo. Like, no matter what happens. Kahit kano mo kamahal yung partner mo. Pero paano mo ginagawa yun kung gusto mong, kung nagtotodo ka ng love? Ganun kasi talaga ako eh. Nagtotodo ako. Pero, makikita mo naman kasi kung yung partner mo nagre-reciprocate. Kumbaga parang kung sa tingin mong, hindi naman, dapat naman balanse pa rin. Hindi naman pwedeng one-sided lang siya. Pero ang hirap kasi, di ba, lalo pag in love ka, minsan kahit may nakikita Kahit kang red naubos flag, na yung, it's not that easy to just walk away because you saw the red flag. Di ba? Minsan hindi. totoo. Pinipilit mo siyang ilaban. Tsaka intindihin. Tsaka parang hindi baka gina-justify mo yung kung bakit sila ganon. Tsaka kasi di ba tinuro nga sa atin ng Disney na yung love siya, hindi siya perfect, may mga sacrifices siya, kailangan may patience and Pero understanding. kasi like ako,
because of past experiences din, parang natutunan ko talaga na pag feeling ko talaga hindi tama or nauubos ako tapos walang, parang ano lang yan parang baso na nilalagyan mo ng tubig. Pag naubos yung laman tapos wala nagre-refill, diba? Parang ikaw naman ang magsasuffer doon. So, I think ang na-realize ko talaga with this relationship is balance talaga kami. Parang we fill each other's glasses. Ganun. So ngayon ang relationship mo parang matatapos siya pag naubos ka o pag naubos siya. What do you mean? Like ito, yung relationship na to? Oo. O di ikaw, in general. Ah, pag in ikaw. general. So, pag ano yung hudyat mo na pag kailangan naubos tapusin ako. pag naubos ka na. Kasi, paano ka magbibigay pag ubos ka? Oo. Na pati yung sarili mo, parang wala ka ng love for Eh paano yourself. kung hindi ka pa ubos pero ubos na siya? Ilalaban mo. Will you beg for love? Kasi di ba ang hirap pag hindi ka ubos? Oo, Yun yung eh. ang sakit eh. Yung, Oo. will you ever beg for love? Have you begged for love? Aayusin ko. In a way, parang I tried to adjust. Eh yung yung literally asking the person to stay. Parang no. Hindi mo na-experience yung nagsabi ka ng please stay o nagmakaawa ka ng please Hindi. stay. Hindi. Ay, can you do that? No. Will you allow that? Depende kung itong jowa ko ngayon in some way ganun yung mangyari sa amin. Oo, kasi parang worth naman eh. Alam mo yun. Yes. Worth naman May siya mga eh. taong Alam mong worth na parang magpakumbaba ka ng gusto, di ba? Correct, oo. Meron kasing mga tao na hindi. Oo. May mga pagkakataon sa buhay na hindi ka mahihiyang magsabi ng please, bigay mo na sa Oo. akin to. Oo. Di ba? Kahit kay Lord, di ba? Lord, please, akin na lang to. Di ba? Sa tao din ng please stay. May taong worth it, it's worth it. Oo. Worth siya nung Susugal please. ka talaga, oo. Totoo. Yung pagiging mother, since nanay tayo dito, Oo. paano, sino yung iniisip mo pag, syempre, hindi mo pa naman na-experience maging nanay, di ba? Hindi Ako pa. kasi, kahit hindi ako babae, parang nararanasan ko yung pagiging nanay, parang ang dami kong anak. Ang dami mong anak. Oo, lalo na kay Ryan Bang, para ko talaga siyang anak, yung, Mommy Vice pa tawag oo, sa'yo. yung pain niya, pain ko, yung pain ko, pain niya, yung gano'n, yung iyak ko, iyak niya, yung iyak niya, iyak ko, yung para talaga kami, yung pusod namin parang totoong magkadugtong. Sabi ko, ano nangyari sa amin ito ni Ryan? Para ko talaga siyang anak, yung gano'n. Ikaw, never mo pang na-experience yun. So, Never. paano mo siya, itong role mo ngayon, paano mo siya inaaral? I think, yung role naman, si Mara naman kasi, wala naman siyang experience of being a mother. Tapos parang she's discovering pa lang, like along the way, kung papaano. So I think, yun yung similarities namin kasi ako wala naman akong experience din. So parang, as we go along sa shoot, parang, alam mo yun, parang kagaya kay Lucas, nung first time na na-meet ko siya, parang very, di ba, parang hindi kami masyadong nag-uusap. Ngayon, mas close na kami, naglolokohan na kami minsan. Tapos, yung mga pag nakikita kami, napapaya. Alam mo yun, parang as we progress with the shoot, parang mas nagiging yung relationship namin. Which is kind of the same naman with Mara din. Yung estado mo ngayon sa life mo, you're a very successful woman, you're a very strong woman, you're of age, di ba? Kaya mo nang maging mother? Not yet, di pa din. Actually, ayoko talaga mag-anak. Talaga? Yun talaga. Pero kung mangyayari, kung ibibigay sa akin, tatanggapin ko naman. Ano Pero reason, if you don't mind? parang hindi ko lang kayang kasi takot din ako na mag-raise ka ng tao eh. Di ba? Siyempre responsible Hindi ka siya dyan. laruan lang eh, Hindi dahil siya cute siya laruan nung eh. Hindi bata. lang siya cute, hindi lang parang yung alam mo yun, parang makita mo na, may kamukha ka or may anak ka. Parang it's such a huge responsibility na takot ako pag nagkamali ako. Natakot ako pag may, alam mo yun, pag At may saka balito buhay kasi siya, di ba? Oo. Actually, pag yung may babae ako nakakausap, na sinasabi nila na parang hindi pa siya ready or parang hindi siya open sa pagiging mother. Tapos pag ganyan yung mga rason, kasi natatakot ako, malaking responsibility. Ang taas ng tingin niyo sa buhay ng tao. Kung sino yung parang dapat mag-isip, Pag-isipan. kasi ang hirap ng estado, sino yung hindi Ang hirap ng nag-iisip, buhay no? ngayon.
Sobrang hirap. I think for me din kasi, hindi pa ako tapos i-discover yung sarili ko. Tapos mag-aanak ako na parang lahat ng attention ko, lahat ng oras ko mapupunta sa bata. Parang, I feel like in some way, baka sobrang maka-affect din siya sa akin. Parang ganun, parang ang laking responsibilidad lang na nakakatakot siya for me. Natatakot ako. At saka ikaw, you're fully aware of your responsibilities for yourself. Yung parang, hindi ka patapos sa sarili mo. Kasi di ba pag naging nanay ka, na hindi naman natin ini-encourage na dapat matapos yung obligasyon mo sa sarili mo, pero parang yun ang nangyayari. Kasi you will sacrifice a lot of things about yourself. Tsaka lahat ng learnings mo sa sarili mo, i-apply mo dun sa bata eh. Siguro hindi naman ako completely closed off na hindi, or parang hindi naman sarado totally na wag mag-anak. I mean, right now, siguro mas importante lang sa akin talaga yung matapos ko muna lahat ng kailangan kong gawin for myself. And then, let's see, if siguro, pag malalaman ko naman yun kung ready na ako. Ayun yun. That's the most commendable part. Yung kailangan ready ka talaga. Tsaka feeling ko kasi pag ako naging nanay, lahat na nandun. I mean, possibly, yung career ko could take a backseat. Correct. Diba? Yun ang laging nangyayari sa mga babae. It's always yung babae ang kailangang magparaya ng pangarap niya, ng pagmamahal niya sa sarili niya, panahon niya sa sarili niya. It's laging sa lipunan natin, lalo na sa Pilipinas, yung babae ang kailangang magparaya. Kasi parang yun talaga yung calling ng pag nagkaanak ka. Parang yun talaga yung responsibility mo na yun. Oo, di ba? Na masakit, na parang ang unfair sa mga babae na silang kailangang magparaya lagi. Di ba? Pero yung choice na yun should be respected. Yes. Di ba? Should absolutely be respected. Kung meron mang makakapag-decide niyan, yung babae, kung kailan siya handa, kayong nakakaalam niya. I think ako lang din personally. Kasi meron naman ako mga kilala na, I mean, pa rin sila, like continue pa rin sa career nila and all, even with the baby. Ako lang talaga, I think personally, pag ako naging nanay, yun lang talaga yung aatupagin ko, wala nang iba. Pero kung magiging nanay ka ng isang showbiz personality, hypothetical lang. Kunyari ako mauuna ako. Kunyari magiging nanay ako ng isang showbiz personality. Ayun, si Ryan, gusto ko talaga maging anak ko siya sa totoong buhay kung sakasakali. At saka si Donnie. Kasi ang bait-bait nun sa totoong buhay. Mabait, magalang, marespeto, matalino. Kaya sabi ko, parang ang swerte-swerte nung nanay niya na siya yung anak. So kung ako magkakaanak, gusto ko si Donnie at si Ryan. Ikaw? Ako, international naman yung Sa'yo, sino? Ako si Billie Eilish naman. Oh. Kasi sobrang niya, parang sobrang importante sa kanya nung values niya. And din kasi siya, vegan din kasi siya. Yung mom din niya vegan. Tapos parang activist yung mom niya. So, nung nag-concert siya, di ko malala kung saan yung concert niya, kung sa US or sa UK yata. Yung buong concert niya, parang yung food was vegan. So, alam mo yun, ganun ka-importante sa kanya yung values niya. And to kind of, parang na parang i-apply yun sa lahat ng ginagawa niya. And sobrang creative din niya. Parang at ilang taon siya nag-start na mag-music. Parang 12 ba? Sobrang creative. Ganda naman ng rason niya. May mga ganong vegan. Yan. Sige na, si Pope John Paul na gusto ko maging gusto ko maging anak si Pope John Paul. O kaya si Keanu Reeves. Si Keanu Reeves. Kunyari, kung ikaw naman ang pipili ng magiging nanay mo sa totoong buhay, kunyari, na artista din, sino gusto mong maging celebrity mom? Sa mga celebrity mom, sino gusto mong maging nanay? Wait lang, mag-iisip muna ako. Ikaw, sino sa'yo? Gusto ko si Gladys Reyes. Bakit? Feeling ko makikipag-away talaga siya for me. Yung kunyari may nanloko sa akin, feeling ko lalabas siya ng bahay para makipag-away para sa akin. Yung nanay ko kasi hindi. Nung bata ako, pag may nambubuli sa akin o pag may nangaaway sa akin, ipagdadasal niya lang Si Lord na bahala sa kanila. Oo, kukuha na siya ng rosaryo, luluhod lang siya, tapos magro-rosaryo lang siya. Gano'n lang siya, madasalin lang siya. Hindi siya yung tipong makikipupunta ng eskwelahan, manulugod, tapos mga aawayin yung Parang lumaki ako nang bahala makipag-away para sa sarili ko kasi yung nanay ko magdadasal lang talaga. Tapos si Gladys, feeling ko girera, yung susugod, yung gano'n, kahit maliit na babae. Oo. Ako,
Siguro si Angelina Jolie. International talaga. International. Sorry na, wala akong maisip sa local. Sino ba? Baka mag-ano na lang ako. Baka mag-Barbara Streisand na lang ako. Kasi di ba bakla yung anak niya? Bakla ba or trans? Basta alam ko LGBT community yung anak niya. Sino sa'yo? Angelina Jolie. Bakit? Ano kung dami mong kapatid? Di ba madami siyang O inadapt? kasi sobrang niya, parang ever since bata ako, nung first time na nakita ko siya sa Tomb Raider, syempre nakulan ako sa kanya. Ang galing, ganyan ginagawa niya. Tapos parang habang tumatanda ako and habang nakikita ko yung mga ginagawa niya na ano siya, parang activist din siya, na sobrang important sa kanya yung mga ganyang klase ng mga activities. Parang doon ako Malala yung advocacies niya. mga advocacies niya, oo. Parang doon ko siya in-admire talaga, na parang in some way gusto ko ding maging katulad niya. So yun lang, parang yun lang yung Socio-political, oo. Tsaka, At saka ang ganda ng nanay mo. oo. Siya tinalo mo. Parang mas maganda si Angelina kaysa kay Gladys. Di ba? Grabe. Pero maganda si Gladys. Pero Oo parang nga. mas maganda. Para kahit naman si Gladys, na di maniniwala siguro mas maganda sa kanya si Angelina. Kung meron kang yung matatakot kang siyang nanay mo na showbiz mom, sino yun? Takot na takot ako before kay Miss Sherry. Sherry Sherry Hill. Hill. Naka-work ko siya sa Once Upon a Time. Parang mas before. matatakot ka ngayon pag nakita mo. Saan ka mas natatakot ngayon o dati sa kanya? Parang yung mas dati. Talaga? Kasi, Ba't ka natakot sa kanya? kasi ano naman siya, mabait naman siya. Parang ano lang, I think growing up din kasi seeing her on TV. Oo, bagsik, no? Oo, Iba yung tsaka, bagsik. pero gandang-ganda ako sa kanya. Oo. Sobrang Ganda nagagandahan naman ako sa talaga. kanya. Pero yun lang kasi sa sobrang, alam mo yun, sa sobrang ganda niya parang, Ang intimidating. oo, sobrang intimidating. Tsaka yung role niya din kasi doon sa show namin, ano siya, yun nga, very kontrabida nga siya. So, At saka yun yung pagkakakilala talaga natin sa kanya, terror na kontrabida. oo, pero mabait naman siya. Ano lang talaga, pero na-amaze ako sa kanya, super. Na parang ang galing niya kasi mag-portray ng characters. Totoo naman. Na tagos sa TV yung takot mo sa kanya, Nakatakot diba? nanay mo yun. Nananaboy ng tubig. Yung nagagalit na kumakain ka. Ganun na ng tubig lagi. Matatakot ako kung nanay ko si Susan Africa. So nanay mo, ubo ng ubo. Mas mahirap lang kami, hindi ko naman kaya ipa-check up yung nanay ko. So, mag-iisip na lang ako lagi, may TB ba yung nanay ko? May allergy lang, o masakit makati lang yung lalamunan. Kasi diba, pag mahirap ka, diba, hindi naman kayo nagpapa-check up Oo lagi. nga, bahala na. Bata pa lang tayo hanggang ngayon, umuubo Ubo si siya, diba, hindi natapos ang ubo ni Susan Africa. So, Baka naman mannerism niya lang yun. o kaya ka, pero hindi pinapacheck. So, kasi hindi pinag-uusapan. So, lumalaki akong napapraning na, ano kayo, may sakit, may Okay lang karamdaman ba yung yan. nanay ko? Oo, tapos pag PTA, walang tumatabi sa nanay ko kasi ubo ng ubo. Oy, pero beauty queen yun si Susan Oo. Africa. Sumali ng Binibining Pilipinas dati yun. Pero ngayon, nakakatawa, di ba? Kahit ikaw, wala ka pang plano for now kasi hindi ka pa open dun sa idea ng pagiging mother. Ako, bakla ako, pero nabigyan naman ako ng chance maging mother. Itong pelikula natin, pinaranas sa atin yun. Oo nga. Sa pelikula pa lang, yung namulat na tayo na, ang hirap nga nung nanay. Oo. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao kung bakit may desisyon silang, ay, teka lang, wait, parang hindi ko yan Oo. kaya. Kasi ang hirap pala talagang Sobrang maging hirap. Maraming salamat sa mga nanay namin. Mahal na mahal po namin kayo. Nakita namin ang ginawa ninyo at nakikita namin kayo hanggang ngayon. At hanggang ngayon ay talagang pinahahalagaan namin ang presensya ninyo at lahat ng mga bagay na ginagawa at gagawin nyo pa. At sana magkaroon kayo ng mahabang buhay na masaya at malusog. We have a very special offering for all the mothers. Call Me Mother. Sana po panoorin po ninyo and sana po magustuhan ninyo. Sobrang nag-enjoy po kami making this film. Yes. Happy po kami making this film at sure ako mahahappy naman kayo. Mahahappy kayo and at the same time, marami rin tayong maraming mapag-uusapan after watching the movie. Kaya, Call Me Mother, directed by Direct June, Lana. Yes! See you sa lahat ng mga sinihan. Wow, kala ko talaga pupunta ko lahat ng sinihan. Baka see you. GB lang! Thank you so much!